Ang mga bangkay na ito na nasa ilog ay sakay ng pampasaherong van na sinalpok umano na isang truck sa Pangantukan, Bukidnon. Nagkalat po sa kalsada mga sugarcane o tubo na karga ng truck na sinasabing nakabangga sa van. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang truck. Patay ang 3 sakay ng van kasama ang driver. Sugatan naman ang driver at ang pahinante ng truck. Posible maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng truck na wala pang pahayag sa ngayon. Patuloy na bumibigat ang daloy ng trapiko sa malaking bahagi ng Metro Manila ilang araw bago ang Pasko. At mula po sa EDSA Mandaluyong, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, lamig ng ulo, mahabang pasensya at lakas ng pangangatawan, yan yung dapat na baon ngayong Sabado, huling weekend. Bago Pasko dahil simula kanina hanggang ngayong hapon, mabigat ang traffic. Pasado 2:00 ng hapon nang simulan naming bagtasin ang EDSA northbound. Maluwag pa ang kalsada bago makarating ng Quezon Avenue flyover. Pero pagdating ng mismong flyover ng Quezon Avenue, simula na ng traffic. Slow moving ang mga sasakyan hanggang makababa ng flyover. May punto pa ngang aabuti ng ilang minutong nakatigil ang sasakyan. Mas mabagal pa ang usad ng mga sasakyan pagdating sa magkasunod na mall sa North EDSA dahil sa mga sasakyang pumapasok at lumalabas ng mall. Sinasamantala na rin ng ilan ang trapiko para kumita. Paglagpas ng mall, bahagyang luluwag ang trapiko mula Muñoz hanggang Balintawak. Pagdating sa southbound, bumper to bumper ang takbo ng sasakyan. Ilang motorista rin kasi ang pumapasok sa mall sa bahagi ng Muñoz. May bahagi naman ng northbound at southbound ng EDSA na moderate to fast moving ang takbo ng trapiko. Pero babagal yan pagdating ng Green Hills, Ortigas, Mandaluyong dahil sa U-turn slot patungo sa mall. Sa area ng Guadalupe, maluwag ang trapiko. Babagal na lang muli pagdating sa may area ng Pasay. Pia, sa mga oras na ito dito sa ating kinalalagyan dito sa may EDSA Mandaluyong ay hanggang ngayon ay mabigat pa rin ang daloy ng trapiko lalo na sa tapat ng mall. At yung slow moving na traffic na yan, dire-diretso na ang slow moving ng mga sasakyan hanggang EDSA North. At yan ang latest mula rito sa Mandaluyong. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Gamit po ang iba't ibang uri ng instrumento, nangaroling po ang ilang grupo sa iba't ibang lugar sa bansa. May health benefits din daw ang pangangaroling lalo na po sa mental health. Nakatutok si Bernadette Reyes. Gabi kong Pasko ay sadyang dinarayo. Sama-samang umiikot ang magkakapit-bahay na ito sa Dolores, Quezon para mangaroling. Ang tawag nila rito, pananapat. Bawat bahay ay kanilang tatapatan para awitan ng mga klasik na awiting pamasko. May aginaldo man daw o wala, masaya nilang isinasagawa ang tradisyon na hangad nilang ipasa sa mga kabataan. Buong lawang Ilocos Norte naman ang sinusuyod ng mga tamboreros ng Ilocos Norte National High School na tulak-tulak ang malalaking drum at iba pang instrumento. Sa magdamag, nakakaipon daw sila ng mahigit 10,000 piso. Game din sa pangangaroling ang mga senior citizen na miyembro ng Catholic Women's League ng Makati City gamit ang bells, keyboard at ang klung, isang Indonesian instrument. Bukod sa pera o aginaldo, may health benefits din daw ang caroling, maging sa mental health. Nagtatawanan, nagkakwentuhan in between caroling sessions, at nakakababa din ng ating mga anxieties. Nakakatulong siya to be creative. Nag-boost ng oxytocin or yung bonding hormone. You expand your breathing. Isang exercise din na para sa lungs, good for the lungs. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.